Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Eaton Squad. My name is Eddie. So for today's video, pag-usapan natin ang bagong dagdag sa e-travel para sa lahat ng pasahero patungong Pilipinas. Pag-usapan natin, details coming right up. Pagpasensyahan niyo po kabayan kung medyo malat ang ating boses ngayon kasi kagagaling lang natin sa sakit. Nagre-recover pa po tayo. Kasi nung mga nakarang araw, hindi talaga ako makapagsalita dahil sa sipon, atubo at lagnat. And thankfully, sipon na lang talaga. Maraming salamat sa inyong pag-intindi at pasensya kasi medyo wala tayong upload sa mga nakarang araw. Pero sa araw na ito, i-update ko po kayo sa bagong dagdag sa e-travel registration. Kung natatandaan ninyo, gumawa tayo ng update nito na magdadagdag ng e-travel custom sa e-travel registration. So, na-integrate na po ang e-travel custom sa e-travel registration. Kung kayo ay magre-rehistro sa e-travel, tandaan ninyo kapag kayo ay nasa pinakahuling step. Yung step number 6, yung sa summary na i-check ninyo kung tama ba yung mga impormasyon na nilagay ninyo sa inyong e-travel, dun po yun lalabas yung bagong e-travel customs. Ito po yun sa bahaging ito, sa summary ng e-travel registration, step number 6. Kapag na-click nyo ang submit, ito po yung lalabas. May lalabas na box na nagsasaad ng importanteng impormasyon na inyong i-accomplish manually ang form na ito for customs, baggage declaration, at currencies declaration as prescribed by laws and regulation. So, ida-download nyo po ito. Downloadable po ang link na ito. Kapag na-click ninyo ang link ng baggage declaration form, ipapakita kung anong klaseng form ang inyong ida-download at currency declaration form kung anong klaseng form ang ida-download. So, ipapakita ko sa inyo ang itsura ng baggage declaration. Ito po ang itsura ng baggage declaration natin. Ayan. Kung kayo po ay pabalik-balik na ng Pilipinas, familiar na kayo sa form na ito kasi binibigay ito ng mga airline staff sa aeroplano kapag malapit na yung dating nyo sa Pilipinas, malapit na ang lapag. Pinifill upan nyo po ito manually. So, parehong form lang din ito na binibigay sa aeroplano. Ngayon, integrated na siya sa e-travel. So, meaning, hindi na siguro sila magbibigay ng paper-based sa aeroplano bago yung lapag nyo. Siguro to start, kasi bago lang, hindi pa alam ng karamihan, magde-distribute pa rin sila, pero for sure, magsasabi yan na eto na yung bago. So, eto, ida-download nyo lang, i-fill out nyo lang yung personal info na hinihingi sa form na ito. Dalawa ito, yung sa pangalawa. Ito yung mga itemized na ide-declare ninyo kung ito man ay dala ninyo sa inyong mga bagahe. Yes or no lang po ang answer dito. So, kung no naman, walang problema. Kung may yes naman, magtatanong yung customs kung ano yung mga dala nyo. Ito lang po ang tatandaan ninyo. Sa declaration sa customs, kung yung dala ninyo sa Pilipinas, yung mga pasalubong, is more on personal use, hindi na yun kailangan i-declare. Pero kung for example, may dala kayong 20 laptops, 100 pairs of shoes, siguradong ipapadeclare yun sa inyo. Kasi nga, mahigit na siya sa personal use. So, ganun lang po yung, ganun lang po yung technique doon. Kung more on personal use yung mga dala ninyo sa Pilipinas, hindi na siya kailangan i-declare. At ganun din sa form na ito. Yung pangalawa naman is yung currency declaration form. So, if i-fill out nyo ito, kung, for example, may dala kayong pera sa Pilipinas na more than 10,000 US dollars. So, kailangan po yun ng declaration. Don't worry, hindi po yun i-confiscate or itatax. I'm not sure kung itatax ba or hindi. Kasi gusto lang nilang malaman kung magkano yung dala mong pera. Ito lang din kung mahigit 10,000 US dollars yung dala. Pero kung yung dala mo is less than 10,000 US dollars, hindi mo na siya kailangan i-declare. If i-fill out mo lang ang form na ito, gaya ng sabi ko, kung lampas 10,000 US dollars yung dala mo papasok sa Pilipinas. O baka may magreklamo na naman dyan. Ang dami na namang requirements pa uwi ng Pilipinas. Bakit kailangang mag-fill out pa ng ganito? Actually, ang baggage declaration form
at currency declaration form. If you fill out mo lang ito, gaya ng sabi ko kanina, kung may ide-declare ka sa bagahe mo. Kung wala ka namang ide-declare, hindi mo kailangan mag-fill out ng baggage declaration form. At kung yung dala mo namang pera ay hindi aabot ng 10,000 US dollars, nasa 8,000 lang or 7,000 US dollars, hindi mo kailangang mag-fill out ng currency declaration form. So, sana malinaw tayo doon kasi, Diyos ko, baka sangkatutak na naman na reklamo yung tatanggapin natin sa videong ito. Sana klaro tayo, kabayan. Mag-declare, mag-fill out ng baggage declaration form kung may kailangan kang i-declare. Mag-fill out ng currency declaration form kung may kailangan kang i-declare na pera. Kung wala naman, hindi mo siya kailangang i-fill out. Kung babiyahe kayo as family, isang declaration form lang ang i-fill out ninyo. Gaya nga ng sabi ko, naka-itemize po sa form na yon kung meron ba kayong dala sa mga nakalista doon sa form. So, pa-check na lang po. Ang gagawin ninyo after nyong i-submit yung e-travel registration nyo at nag-pop up yung box kung saan nyo i-download yung link, i-print ninyo. I-print. Tapos kung feel ninyo, andun lahat sa listahan yung mga dala nyo sa Pilipinas at more than for personal use, i-fill out nyo po yung declaration form manually. Gaya ng sabi ko, alam ko paulit-ulit tayo, pero minsan kasi paulit-ulit din yung mga questions na mag-fill out lang ng declaration form at currency declaration form kung meron kang i-declare. Kung wala naman, hindi yan hahanapin sa inyo. So, tandaan lang po, since integrated na ang travel custom sa e-travel, magrehistro pa rin sa etravel.gov.ph. Ito po ang legitimate website para hindi kayo sisingilin. Free po ito, 100% free. So, mag-register pa rin 3 days prior to departure. Mag-generate pa rin ng QR code. Kung kayo ay medyo matagal-tagal na sa akin channel, madami tayong updates about e-travel na kung hindi na chine-check yung e-travel QR code nyo, sa kadahilan ng kapag na-scan nila yung mga pasaporte ninyo, nakikita na nila na nakapag-rehistro ka na. Tandaan lang po ang mga reminders na ito for e-travel, lalong-lalo na sa bagong edition ng e-travel. So, parang lahat na talaga, binibigay na nila ahead of time, ahead of your trip, para siguro hindi ka na hassle. For me, hindi siya hassle kasi kung kami magbabiyahe, 5 kami mag-asawa, tapos 3 naming anak. Can you imagine kung mag-fill out ako ng form na 5? Kasi kailangan. Pero, eto, ibibigay na sa inyo 3 araw bago yung biyahe nyo, magagawa nyo na siya at the comforts of your home. Mas convenient yun for me. Kasi magagawa ko siya ahead of time at hindi ko na yun po problemahin sa araw ng aming biyahe kasi nagawa ko na. So, ganun lang yun, kabayan. Magrehistro at kung may kailangang i-declare sa inyong mga bagahe, mag-fill out ng form manually. Kung may kailangan i-declare na pera na dadalhin papasok sa Pilipinas, na more than 10,000 US dollars, mag-declare sa currency declaration form. So ito po ang ating latest travel update sa Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, kabayan, sa patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan sa video ito, mag-comment lang po or maaari kayong mag-message sa akin directly sa Facebook, sa The Eton Squad page at ipagpaumanhin ninyo kung medyo delay tayo sa pag-reply sa ating mga inquiry doon sa sobrang dami, pero gagawan natin ng paraan yan para ma-replyan ko kayo isa-isa. Muli, kabayan, maraming salamat. Naway ang inyong biyahe sa Pilipinas ay maging smooth at hassle-free. Mag-ingat po kayo sa biyahe, stay safe, stay healthy, and God bless everyone.